Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pamalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alanganan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara. Trabaho laging ganado, context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, Big Man. Big Man, Big Man. Sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop. Game strong, service stronger. Oh, balik mo yun. Okay mga airsoft, another day, another airsoft for our ka-airsoft from different from province of Cuyapo, Nueva Ecija. Okay, another pahabol na naman to, ipapalalamove natin. Okay, lalamove, actually nakabooking na to. Lalamove rider, kasalukuyan nasa labas na si Sir Edwin Carpio of Lalamove, no? So ngayon pipick upin niya itong unit na to para sa ating ka-airsoft. Okay, itong unit na to, mga airsoft, nagbabalik, no? Isa sa pinakamaganda, isa sa pinaka-loaded, isa sa pinaka masarap na unit na hindi nyo pagsisisihan, no? Sabi ko naman sa inyo, nauuso ngayon yung kinakagustuhan ng ating mga ka-airsoft, yung mga micro CQB, yung mga maliliit, yung hindi yung medyo hindi ngayon trend yung mga mahaba, di ba? Meron ba tayong example ng CQB? Pakita mo nga natin yung CQB natin na komando. Okay. Ayan. Okay mga airsoft, no? This is the micro CQB. Actually, medyo may kalakihan pa nga to kasi mahaba yung suppressor niya, no? Pero, akin na. Pakita natin. This is the conventional CQB size, ito. CQB, close quarter battle, okay? Ngayon, ito yung mas maliit na version. Makikita nyo, di ba? Tama yung sabi ko, di ba? Mas mahaba ng mga 4 inches yung mga CQB. O, yan. Tama-tama naman, di ba? Ito, actually, mahaba pa to. Pero, yung inilive ko kanina, mas maliit yun. Tignan nga natin, Ma'am Sally, pasuyo nga yun. Yan. Yung black version, yan. Okay, no? This is the itong ganitong size, micro CQB na to. Okay? Then, ito yung CQB, to. Tsaka, ididikit natin yung isa pang size. Ayan, makikita nyo, ayan, oh. Mas maliit siya, di ba? Kita nyo? Sabi ko nga sa inyo, di ba, mas mahaba ng bahagya. Oh, ayan, mas maliit siya, okay? Yan yung mga micro CQB natin.
Ito, what is good and special about this, malalaman ninyo ngayon, okay? Dire-diretso na, simulan ko na to, no? Ito kasing unit na to, ang kinagandahan sa kanya, upgraded na antemano, okay? When I say upgraded na, kung mapapansin nyo, naka-suppressor na siya. Syempre, magkano ang suppressor, di ba? Ayan. Pag yung unit ninyo, mag-i-install kayo ng ganito, malamang sa malamang hindi pa naka-inner barrel. Pero ito, naka-suppressor na, naka-inner barrel pa. Oh. Kumbaga, sulit na sulit, no? Alam nyo ba yung suppressor na ganito, then sa yung inner barrel, will cost you at around nasa 5,000. Ayan. Suppressor and inner barrel pa lang yan, 5,000 na. Kaya itong unit na to, sikat na sikat sa atin to, itong unit na to, gustong-gusto nila. Bakit? Dual magazine capable. Okay, ang original na magazine niya is the 220 rounds na long magazine. Ganito yan, yan. Yan ang original magazine niya. Okay? Ngayon, itong unit na to is capable ng dalawang klaseng magazine. Okay, alisin natin to, ha. Yan. This is the long magazine and capable din siya nung conventional na M4 magazine. Yun ang kinagustuhan dito sa unit na to, no? Ayan, mapapansin nyo. Oh. O, di ba? Naka-conventional ka na M4 na banana shape M4 magazine. Capable ka pa sa long magazine. O, di ba? Napakaganda ng unit na to. Hindi lahat ng unit ganito, ha. O, katulad dito, pakita ko sa inyo. Yung ganito yung parang nilive ko kanina. Ayan, o. Makikita nyo to. Okay, 9mm magazine, long magazine. Pero tignan nyo, hindi siya pwede dito. Hindi siya pwede dahil hindi to papasok. Okay? Pero dito sa SRC na to, ayan, ha. Pwede mong alisin to. Okay, ayan itsura. Pwede mo rin gamitin to. Oh. Di ba? Kaya capable siya. Pwede kang gumamit ng 300 rounds, pwede kang gumamit ng 450 rounds, pwede ka rin gumamit itong long mag na 200 rounds. Di ba? Napakasarap, napakaganda. Ay, naku po, sigurado mag-e-enjoy ka rito sa unit na to. Okay, ayan, no? Diba? Pasok mo lang. Tapos, di ba? Yung kanina, ayan, katulad nito, ha, itong isa, ito, kanina nilive ko kasi ito, may kumuha nung ganito, no? Itong isa, injectable type to. Ibig sabihin, ginagamitan ng reloader para malagyan mo. Ito, bidang-bida to, kasi bakit? Meron siyang opening na binubuksan dito, ayan, ha. Ayan. Then, bubuhusan mo siya ng bala. Di ba? Tapos, pag ganon, meron siyang gear na kinakamot. Ayan, ha. Kita nyo, ha. Kaya napakaganda nitong unit na to. Ako, personally, sinasabi ko naman sa inyo, I am not a fan of a full metal unit. Hindi ako fan nun kasi ang tendency pag full metal sobra bigat, medyo sabihin na natin totoo, no, nakaka-stress pag mga full metal unit. Kaya ako, ang mga gusto kong unit is yung mga unit na polymer. What I am talking about is rifle. Okay? Polymer. Okay. Ano ba yung polymer? Polymer is a hard plastic. Para siyang carbon. Okay? Ma'am Sally, pakialis na to. Para siyang carbon. Kung tawagin, parang sabi nga carbon lodi. Di ba? Ayan. Para siyang carbon. Kasi bakit? Kahit yung unit matumba, malaglag, gumasgas, walang gasgas. Pag full metal unit, hindi ko pwedeng iganon. Kasi magkakaroon ng gasgas, magkakaroon ng damage. Pero ito, ayan, kayod natin, wala magiging damage siya kasi hard polymer yan. Ibig sabihin, yung materialis na ginamit, parang carbon na. Sabi nga, di ba? Hindi siya magagasgas. Kumbaga,
kung ano yung itsura niya ngayon, kahit lumipas yung 1 year, yung 2 years, yung 5 years, yung 10 years, ganun pa rin ang magiging itsura niya. Hindi magbabago, hindi maluluma yung itsura niya. Okay? Tapos ito pa, yung sinabi ko kanina, antimano, naka-upgrade na siya. Okay? Kumbaga, naka-muffler na or naka-pipe na. O, di ba? Ayan, makikita nyo, naka-suppressor na siya, tapos naka-inner barrel na rin yan. Okay? Itong unit na to is pinalitan na rin natin ng spring. Normally, pag dumating sa Pilipinas, like ito mga ganitong unit, normally ang FPS niyan is 340 to 350. Kasi this is a high-end Taiwan unit. Bakit mababa, big man? Kasi mga airsoft sa Taiwan, especially Taiwan and Japan, paano ba sabihin to? Regulated ng government nila yung mga airsoft. Okay, regulated. Ibig sabihin, pinapakailaman ng gobyerno nila. Merong batas na itinatakda kung ilan lang dapat yung FPS na ibinebenta nilang unit. Kaya kung mapapansin ninyo, pag ang mga unit is high-end Taiwan, normally pagpasok niyan dito sa Pilipinas, ang FPS niyan is between 350 to 380 only. Okay? Kasi, hindi pwedeng magmalakas ng airsoft sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, ang airsoft talaga is a sports. Di ba? Kumbaga, ano to? Laro ng mga lalaki. Di ba? Yan, sports. So, hindi pwede sa kanila yung super lakas kasi bawal. Okay? Ngayon, pagpasok dito sa Pilipinas, syempre, hindi nila naman pwedeng lakasan. Tayo na yung mag-upgrade ngayon. Ngayon, ang upgrade natin dito sa unit na to is between 420 to 450. Okay? Pero pwede pa rin lakasan eh. Pwede pa rin i-470, pwede pa rin i-490, pwede pa rin i-500. Okay? Itong unit na to, medyo mahihirapan lang siya tapatan tayo ah. Yung mga ganito kalaking unit, actually, mahihirapan to sa mga 550. Mahihirapan to. Kumbaga double work siya kailangan para at saka matinding upgrade ang kailangan nito para ma-reach niya para sa ganitong kaliit. Yun naman ang downside ng mga maliliit. Medyo makunat silang palakasin. Okay? Pero yung mga malalaki, konting galaw mo lang, meron kagad resulta. Lumalakas kagad. Kaya lang, downside nga lang ng malalaki, medyo stressful gamitin. Hindi katulad itong maliliit na ganito, napakasarap. Actually ako sa akin kasi, tatapatin ko kayo, FPS doesn't matter sa akin eh. No? Kung ako tatanungin nyo, hindi mahalaga sa akin ang FPS eh. Basta yung unit merong FPS na 350 and above, okay na ako doon, go na ako ron. Ang pinaka-gusto ko, ang goal ko sa isang unit is accuracy and syempre, yung comfortability. Okay. Ibig sabihin ko, gusto ko komportable ako kahit saan ako magpunta, kahit saan ko siya dalhin, komportable akong bitbitin ko siya. 'Di ba? Kasi anin mo nga yung malakas. Tapos ngawit na ngawit ka naman, ngalay na ngalay ka naman. Pagkatapos ng game, kinabukasan, maghapong kang tulog kasi patampa yung katawan mo kasi pagod na pagod ka sa unit mo eh, 'di ba? Pero ang unit pag hard polymer sa totoo lang, kinabukasan kung hindi masisiro yung power mo, no? Kinabukasan makakabangon ka pa rin, makakapag-perform ka pa rin kung anong dapat mong gawin. Pero pag ang unit mo is yung mabibigat, kinabukasan talaga, promise, alas 10 na, hindi ka pa bumabangon kasi masakit ang katawan mo, pagod na pagod ka, drain na drain ka. Yun yung disadvantage naman ng mga sobrang bibigat, sobrang lalaki. Diba? Ito yung mga gantong unit, hard polymer. Again, hindi naluluma kahit ilang buwan, ilang taon ang lumipas dahil built talaga sila para sa mga terrain na hindi naman sobrang laki. Halimbawa, sabihin na natin mga building. Yan, 'di ba? Abandoned school, abandoned hospital. Kumbaga compound, 'di ba? 'Yon. Doon sila talaga dapat laruin. Ngayon, yung malalaki,
yan yung mga dinadala sa rice field, sa forest, sa jungle, di ba? Sa open area na super lawak. O yun, gano'n, no? Kaya yung mga ganito kaliit, napakasarap nito mga ka-airsoft. Kumbaga sakto lang, pero mahapdi. Sabi nga, no? Okay, unit to na ating ka-airsoft. Saan na yung yung info ko, no? Unit ng ating ka-airsoft, Madam Jamila Ocampo of Kuya po Nueva Ecija. Okay, ito yung unit niya. Hello sa iyo, Madam Jamila Ocampo. Ito po yung unit mo na pangregalo mo na ibibigay mo sa iyong mister. At ito yung unit mo na ibibigay mo sa iyong biyenan. Salamat, Madam. Okay. Okay na, meron na. Okay. Ito na. Dito muna to. Set aside ko muna to. Ano ko muna, de-demo ko muna yung pistol. Okay? Ay, ipapakilala ko pala muna yung, ba't ayaw? Yan, yung pistol. Okay? So, pistol naman tayo. Yung ibibigay ni Madam Jamila Ocampo sa kanya. Ocampo? Yung mga Ocampo, shoutout po sa mga Ocampo family ng San Rafael, Bulacan, di ba? Sila Sir Jerby. Sure. Yung mga may... Yung may mga hardware doon, no? Shoutout po sa inyo, mga Ocampo family ng San Rafael, Bulacan. Okay, next unit ng ating ka-airsoft na si Madam Jamila Ocampo of Kuya po Nueva Ecija. Ano ba tong unit na to? Napakasimple, ano naman, no? Pasabihin na natin eleganting dating. Kasi black di ba? Black is elegant, sabi nga. Itong hawak kong unit is a high-end version ng Glock. This is the SRC and Umarex collaboration. Okay? Ito yung pinaka high-end. Bakit? Ang high-end kasi is gumagamit ng full steel. Okay. Itong unit na to, ang laman loob nito is full steel. Ibig sabihin, bakal. Akin na yung yung medyo low-end version lang. Ayan, yan. Yan, yung Glock na yan. Okay. Makikita nyo, ipapakita ko sa inyo. SRC and Umarex collaboration, dalawang matinding kumpanya sa mundo ng airsoft, nag-collab para mabuo to. Okay? Ayan, makikita nyo, bubuksan natin mga airsoft, papakita ko sa inyo. Okay. Ito yung medyo mas mura lang sa kanya. Okay. Ayan. Ito na ha. CNC full steel ang laman loob, ang upper. Okay? Ito is aluminum metal. Ayan, makikita nyo ha. Yung nasa kanan ko is CNC, yung nasa kanan ko is aluminum metal, while yung nasa kaliwa ko is CNC full steel. Okay, yan. Nakikita? Yan. Okay, kita. Kita yung aluminum, kita yung black, ganun. O, yan. Itong kanan ko, ito is CNC aluminum. Ito naman, CNC full steel. Yan ha. Yan ang pagkakaiba niyan. Yung mga budget mill is, ano yun? Alloy. Ayun. Yung mga budget mill is, ang mga materials nun is forged alloy. Kumbaga may moldy yun. Hinulma. Yung CNC kasi is hinulma rin to. Pero ang gamit nito is basal alloy. Ibig sabihin, hindi siya yung mga alloy na recycled. Ano ba yung recycled alloy? Recycled alloy, yun yung mga sirang makina, sandok na sira, kalderong sira,
Coke in can, soft drinks in can, soda in can. Yun yung mga recycled alloy. Okay? Nandun yun sa mga, ang gumagamit nun is yung mga pinaka-budget meal na unit. Okay? Ito is mid-class na unit is, ang gamit niya is alloy din. Pero CNC alloy. Okay? Ngayon, yung high-end na unit, okay? Yung high-end na unit is, ito. Ang gamit niya is CNC steel. Okay? Ito, yung hammer din nito is alloy din. Ang gamit na ng hammer assembly ng isang high-end na Glock is stainless steel. Ayan, stainless steel. Okay? Hindi alloy. Stainless steel. Kaya mas matibay ito kumpara mo doon sa mga lower version. Okay? Mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung FPS nito. Yung FPS niya kung gaano siya kalakas, no? I just hope na hindi magloloko yung chrono natin, okay? Ayan. Yan, ang unit, ibabalik ko na. Okay, ibabalik ko na. Ito yung unit ng ating madam na ibibigay sa kanyang biyanan dyan sa lugar ng Huyapo, Nueva Ecija. Sana pinadeliver na lang to, pero okay lang, no? Okay, tabi mo na to, look. Lagyan mo na to. Okay, no? So, ayan na, tulad nga ng sabi ko, unit na ating ka-airsoft. Okay, Jamila Ocampo of Cuyapo, Nueva Ecija. Okay, shoutout muna tayo bago tayo magpatuloy, okay? Shoutout muna. Sabi, magkano yan, boss? Sabi ni Roy, Okered, Derecho. Binaliktad. Roy Derecho. Tama yan, Derecho, Sir Roy. Mag-message ka po, bossing, para malaman mo yung complete details, okay? Ayan, tapos sabi nito, ganda ng launcher sa dulong kanan. Launcher, dulong kanan, launcher. Dulong ka. Nasaan ang dulong kanan? Ayun. Kanan. Hindi, baka kanan niya. Kung nanonood siya, watching siya, dito, launcher, okay. Ito yata, kita ba? Hindi ko alam po. Ewan ko, paano niya nakita? Nakatakip nga ng TV, no? Ewan ko lang, hindi ko lang alam, no? Kita. Kita? Kita na. Hindi. Okay, no? Anyway, nice unit watching from the Netherlands, Nongski. Hello, bossing! Lexter Cuevas, GBBR po ba yan? Hindi po, AEG po, bossing. Sabi ni Tapul Tabernila, pwede po ba dito sa Quezon? Pwede po tayong shipping dyan. Pwede rin po tayong COD meet up po dyan sa bahay namin sa San Pablo, Laguna. By the way mga airsoft, meron kasi akong San Pablo, may bahay kasi kami, ancestral house dyan sa lugar ng San Pablo, Laguna, no? Mga ninuno namin yun, no? So, yun, from time to time, bumibisit ako dyan. Kaya yung mga taga Candelaria, taga Lukban, basta lugar ng Quezon or Bicol, nakikipag-meet sa akin dyan sa area na yan. Pwede naman kayong pumunta doon. Kung sakasakali, doon tayo doon tayo magde-demo sa bahay namin sa San Pablo, Laguna. John Art Criaco Santos, yung empty car Gustav Bigman. Okay, no. Anyway, no. Sige, dire-diretso na tayo. Okay, itong unit natin is the upgraded version, okay? Bukod sa CNC na siya, upgraded version pa siya. Bukod sa ganito. Marami kasi brand ng Glock. Merong Double Bell, China yon. Merong ENC, China rin yon. Merong WE, Taiwan. Okay? Merong AW Custom,
Taiwan. Okay, maraming ganyan, no? Marami rin sa mga ibang brand, ibang maker, meron din, no? Pero itong nasa harapan natin ngayon is the high-end version. Ito na yung, hindi siya ganun kadugo ang presyo nito eh. Mas mahal pa nga sa totoo lang yung mga ibang model. Pero masasabi kong isa siya sa pinakamagandang version na nilabas. Why? To. Papakita ko sa inyo ang difference, no, ng mas lower version. Yan. Ito yung WE. Taiwan din naman to. The only problem with this is no markings at all. Wala kang makikitang markings. Ayan, kita ba ang slide? Tingnan mo nga. Kita. Yan. Kita nyo, walang ka-markings. While this one is a fully licensed version. Tignan nyo. Ayan. Pag anuhin natin, pagtabihin natin, para makita nila yung difference. Ayan, o. Kita? Uy, kita ba? Kita. Ayan, ayan. Makikita nyo, ayan ha, no markings yan. Wala talagang kaano-anong markings versus dun sa nasa kanan, merong markings. Ibig sabihin, fully licensed version. Ano to? Anong tawag dito? Kumbaga, entry-level version ng Taiwan. Okay? Ngayon, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, no? Ang laman loob nito is recycle, ano siya? Alloy naman siya, no? Alloy naman, kaya lang syempre alloy pa rin. Hindi natin sure, pero mostly recycled alloy. Okay? Yan. Tabi lang muna natin yan. Ngayon, focus tayo rito. This is the high-end version, full steel. Itong hawak ko unit, capable ng lahat ng klase ng gas. 12 kg, 14 kg, as well as CO2. Okay, ito yung CO2. Asan ang isang, ayan. Ito yung CO2. Itong CO2, ginawa to, mga ka-airsoft, para lamang sa airgun. Diba? Ginawa to para sa airgun. Pag ginamit to dun sa